Inabistado na nga si Senator Bato de la Rosa, ito nga ay matapos na mapag-alaman na ito umano ang utak sa pagpapakalat di umano ng video ni VP Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon kasi sa balita, galit na galit yumaw si VP Sara nang malaman nito na si Senator Bato ang salarin kung bakit kumalat ang video nila. Ayon pa sa kampo ni VP Duterte, pinadampot na di umano nila si Senator Bato at nais daw nilang malaman ang side nito kung bakit niya yun nagawa. Samantala, narito naman ang video sa kaguluhan na gaganap sa mga Duterte. So, nagkaroon po ng resolusyon na habang hindi pa impeachment court, ay dapat ma-dismiss na yung impeachment complaint dahil wala nang ang oras. No? Now, ang nais naman mangyari ngayon ng mga senador, gaya ni Senator Cheese, kasi bago magdesisyon ang Senado sa impeachment case, kinakailangan makonvene muna sila bilang isang impeachment court. Bakit? Kasi alam nyo nga, yung nakasaad sa saligang batas na ang desisyon ng Senado as an impeachment court ay sole decision yan ng Senado, hindi magkakaroon ng bisa yan hanggang hindi makonvene ng Senado as an impeachment court. Habang hindi sila impeachment court, sila ay Senado. At ang mga batas at investigasyon lang ang po pwedeng asikasuhin. No? Pero pag sila ay impeachment court na, siyempre, yung mga trial ng mga opisyales na merong impeachment complaint, yan yung kanilang aatupagin. In fact, kaya kinakailangan manumpa sila bilang mga impeachment judges at magsuot ng robe, no? Dahil pag sila ay naging impeachment court, iba na ang personalidad ng Senado. Now, ang pinagtatalunan lang, dahil ang tingin ko naman magkakampi silang lahat doon sa ayaw na nila magtuloy, ay kung dapat gawin yan bago pa maging impeachment court ang Senado. Now, sa tingin ko, tama naman na dapat makonvene muna sila as an impeachment court. Bakit? Kasi kapag sila nagdesisyon either to dismiss or to continue, hindi yan po pwede, well, kapag hindi sila nag-impeach, pag hindi sila naging impeachment court, pag hindi sila nag-convene as an impeachment court, kahit anong desisyon ng Senado, po pwedeng ma-review ng Korte Suprema dahil sabi nga ng Korte Suprema sa kaso ng Francisco, no, merong karapatan ang mga mamamayan na questionin ang mga desisyon ng kahit sinong ahensya ng gobyerno kung ito'y labag sa saligang batas. Pero pag sila'y nagdesisyon bilang impeachment court, anong sabi ng Korte Suprema at ng saligang batas? Lahat ng desisyon ng impeachment court, yan ay sole decision ng Senado. Again, ulitin ko po ha. Nung kami naghain ng petisyon laban dun sa second impeachment complaint na hinain ni Gibo Teodoro dun sa impeachment complaint laban kay Davide, ang kinwestiyon namin ay yung gawain ng mga miyembro ng Kamara na naghain ng pangalawang impeachment complaint suportado ng sapat na numero ng mga congressmen para maglitis, no, doon sa Senado. Pero ang kinwestiyon namin, hindi ang Senado. Ang kinwestiyon namin, House of Representatives, bago pa mapadala sa Senado yung impeachment complaint. Dahil sinasabi namin, barred yun. At bagamat yung mga amicus curiae o friends of the court, gaya ni Jovi Salonga at ni Judge Raul Pangalangan ay nagsabi na wag maghimasok ang korte dahil masamang tignan. Dahil ang liniliti sa impeachment trial ay miyembro din ng Korte Suprema, yung Chief Justice, na naig pa rin ng mayorya at na nagsabi na basta merong grave abuse of discretion, po pwedeng paghimasukan ng hukuman. Now, po pwede bang questionin as grave abuse of discretion ang desisyon ng Senado at sa Senate Court? Diyan magkakaiba. Kasi nakasaad dyan sa saligang batas, sole judge ng lahat ng impeachment complaints ang Senate sitting as an impeachment court. Hindi ibig sabihin na ang desisyon na hindi po pwede paghimasukan ng Korte Suprema ay limitado lamang sa guilty or not guilty. Kung hindi pati lahat ng motion, kung dapat nga bang i-dismiss ang isang impeachment complaint dahil wala nang sapat na panahon sa 19th Congress. No? Ang aking pananindigan, kasama yan dun sa hindi po pwedeng ma-review ng Korte Suprema. In any case, wala naman pong desisyon ang Korte Suprema sa Pilipinas o sa Amerika na nagsasabi na yung impeachment complaint na sinimulan sa naunang Kongreso ay dapat magpatuloy sa pangalawang Kongreso. Ang tanging authority dyan ay yung ginawa ng American Congress. Pero sabi nga ni Majority Floor Leader Tol Tolentino, may pagkakaiba. Kasi noong nagtuloy ang paglilitis kay Clinton sa impeachment complaint na nasimula nung naunang Kongreso, ang katotohanan niyan, merong quorum na natira sa Senado. Dito sa ating sa Pilipinas, dahil 24 lang sila, wala silang quorum na matitira dahil
ang miyembro na nananatili sa Kongreso, sa Senado, kada 3 taon ay 12 lamang. At ang quorum ay 13. So ibig sabihin yan, since one quorum, walang po pwedeng maging desisyon ang Senado, even as a continuing body sa Pilipinas, kasi nga 12 lang yung natitirang mga senador. Recently lang, mismong isang senador, si Senator Bato de la Rosa, ay nag-share nga din ng isang AI-generated content na against sa impeachment, wherein si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong nasabi niya na isang worrisome to, na isang pampublikong official pa yung nag-share ng video na may AI content, and even si House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy, sinabi nga din niya na kumbaga he's propagating alay sa panig po ng liderato ng Kamara. Ano po masasabi nyo rito? At doon din update sa paglaban sa fake news. Bilang mga opisyal ng bayan, may tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Dapat hindi sa atin ang gagaling yung pag-propagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media, whether that is mga intriga, paninira, paratang, or AI-generated content. No? Nakakalungkot pag public official pa ang gumagawa nito dahil nasa posisyon ang isang public official para ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao, at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Kaya nga dapat maging responsable tayo. Hindi lang to irresponsable, kundi delikado para sa mga opisyal ng bayan na nagpo-propagate at inahayaan ang mga fake news at disinformation na lumalaganap. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Katulad dun sa naging rekomendasyon ng TRICOM on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapag-usapan kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan mapasa para magkaroon ng tamang mga alintuntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Hindi lang apektado ang mga public officials pag fake news at disinformation. Mga regular na mamamayan, madami na tayong nakita na mga ganyan na naapektuhan ang kanilang buhay, mental health, emotional well-being, including fear of their physical well-being na pinanggagalingan because of fake news, disinformation sa social media. So we need to be, unang-una as public officials, be the example to be the ones to lead yung propagation ng tama at accurate na information. Sabi nga lagi, the truth shall set us free, not AI, not fake news. Thank you, Mela. Earl Tobias from IBC 13. Attorney Princess, good morning po. Ma'am, natanong ko rin po nito kahapon na si spokesperson on impeachment, si Attorney Odi po. So getting your side na lang din po as the House spokesperson. Meron po kasing mga bagong alegasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit 1/3 yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga alegasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po, ma'am? Siguro dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment
laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, ma'am. Kakabit lang din po ng istoryang impeachment. May stand po si Senate Minority Leader Coco Pimentel tungkol po sa usapin ng inhibition ng mga senator judge. Basahin ko lang po yung part ng statement niya. Kung kapag inhibit, nakakalusot pa siya, di na kailangan sabihin kung ano yung posisyon niya. Guilty ba or not guilty? The Senate Minority Leader is calling for the senators to actually take a stand po na wag na mag-inhibit, mag-convict or sabihin na convicted or acquitted based on their own judgment po. Kayo po ba, ano po yung take niya sa inhibition? Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Nung hinaral sila bilang senador, kasama yun sa tungkulin regardless kung ano yung naging desisyon nila para sa pagtakbo. Pero once na nanalo na sila bilang senador, kasama na dito, hindi lang yung politika nila, pero yung tungkulin nila sa mamamayan, tungkulin nila sa saligang batas, nagampanan ng kanilang trabaho bilang senator judge pag sila ay naging isang impeachment court. Hindi ko masasagot kung magmo-move ang impeachment, ang prosecution panel for inhibition. Pero importante na ang ating mga senator judges ay mapakita nila na willing sila, sinumpaan na nila, they took their oath, 'di ba? As a senator judge, na gagampanan nila yung sinumpaan nilang tungkulin na magiging impartial sila doon sa pagsuri, sa pagkikinig ng mga ebidensyang ilalahat at magdidesisyon sila hindi ayon sa politika, hindi ayon sa politiko, kundi ayon sa ebidensyang mailalahad sa impeachment trial. It is their responsibility according to law, to the Constitution, at it is their responsibility to the Filipino people to see to it that they will decide according to their conscience with impartiality, not based on politics or any political affiliation. Thank you. Follow up lang, ma'am. So is it right to say po that somehow you share the same sentiment with Senate Minority Leader Coco Pimentel for senator judges to take a stand? Yes. Dapat kasi yun ang role nila sa impeachment trial. Ang role ng House of Representatives is to prosecute. We have the prosecution panel that were given by the plenary the authority to prosecute the articles of impeachment. We also have our own spokesperson for the impeachment prosecution panel para mapaliwanag yung mga detalye na nangyayari. May kanya-kanya tayong role dito sa lahat ng prosesong to. Gagampanan ng Kamara ang kanilang role sa prosesong ito. Kailangan gampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin at obligasyon ayon sa konstitusyon para sa mamamayang Pilipino. Okay. Last na lang po from my end, ma'am. Yung dun lang sa usapin ng wage hike, balikan ko lang po. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng Kamara yung panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng 200 peso wage hike bill? Pwede po ba itong isa lang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, pwede siyang
ma-file ulit sa 20th Congress. At binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa proteksyon din sa ating mga small, medium enterprises. Yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating mga gagawa at ang ating mga employees at ang mga employers. Thank you, Earl. Tina Panganiban Perez from GMA7. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tanong ni Mela on fake news. Doon sa measures na ifa-file po sa 20th Congress, do you think dapat mas mabigat yung parusa para sa public officials who will spread, create, propagate misinformation, disinformation, and malinformation? Well, as public officials, we all have a greater responsibility to advance truth and to avoid disinformation para sa public. Gusto natin ang bawat mamamayan ay laging pag sila'y nagdidesisyon ayon sa tamang impormasyon. Now, kung ano yung magiging penalties for public officials, it's really up to the plenary, to the members of the 20th Congress to initiate the legislation and discuss what would be the right penalties for public officials that knowingly, intentionally, and in bad faith propagate fake news, disinformation, and use AI-generated content to cause intrigues, instability, destability, and yung mga paninira sa ating proseso. Ma'am, on impeachment naman po, may statement po kasi yung spokes ng impeachment court na hindi raw sa kanila ang foot dragging kasi ang dami raw nilang nagawa in 1 week. Yung process daw ang mabagal gumalaw. Tapos disrespectful din daw ang litigants kapag kine-question nila yung korte. Kung gusto raw ng House na mapabilis yung proseso, i-file na raw yung dapat i-file. Well, action speaks louder than words, no? Siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa co-convene ng impeachment court. But yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. It is up to the prosecution panel to file the necessary motions that they need to file. But ito lang din po, no, kaklaruhin ko lang din. Yung mga requirements na hinihingi pa sa prosecution panel, hindi yan kasama sa Constitution eh. Ang requirement lang ng Constitution, a verified complaint that is sufficient in form and substance. That was voted upon by the members of the House of Representatives. That was transmitted to the Senate. A certification, similar to a certification of non-forum shopping, we do not find that in the Constitution. We need to abide by what is provided by the Constitution. Whether galing sa House or galing sa Senate. So, ang gusto natin maging maayos at tama yung proseso. And naniniwala naman din po kami that the House Prosecution Panel is ready. They are capable, they are competent to try this case before the Senate, before the senator judges, when the trial proceeds forthwith. Thank you, Tina. Haji Camino from Brigada News. Attorney Princess, good morning po. In an interview po, si Vice President Sara Duterte confirmed na
Nag-submit na daw po sila ng budget proposal of 733 million pesos. Mas mataas ng kaunti from the 700 million, dinagdagan na daw po yung sa education. When asked, hindi na daw po sila nag-request ng mas mataas na budget since ang sabi po ni VP, inaasahan na daw po niya na hindi sila pagbibigyan dahil hindi daw po sila kaalyado ng administrasyon. And number 2, sabi po niya, ayaw na daw po niyang napapahiya ang personnel ng OVP. Your comment po dito. Well, unang-una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire-recognize niya ang role ng Kongreso, ng Kamara sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget. Sana nare-recognize din niya na kasama sa responsibilidad ng Kamara, yung hindi lang yung makapag-request siya, kundi kasama sa responsibilidad ng Kamara, suriin yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at ma-justify din ng Office of the President yung budget na hinihingi nila. We will wait and see kung talagang i-recognize talaga ni Vice President Sara yung budget role ng House of Representatives at rirespetuhin yung proseso ng pag-aproba ng budget. Doon po sa mapapahiya lang daw po yung personnel niya. Wala naman pong pinapahiya ang House of Representatives sa budget process. Kasama sa trabaho ng House yung to scrutinize the use of public funds for the funds allocated to them and funds that they are requesting for. Walang pagpapahiya dito. Ang importante lang, sumagot ng tama, sumagot ng ayon sa mga dokumento na meron para, hindi naman para sa personal na politika, ito ay para sa mamamayang Pilipino na we are accountable to. Last na lang po, but with all the impeachment proceedings and yung mga nangyayari po, tingin niyo po, haharap pa po siya ng personal dito sa House to defend her budget? Hindi ko po masasagot kung ano po ang gagawin at hindi gagawin ni Vice President Sara. Siya lang po ang makakaalam niyan. Thank you, Haji. Willie Delgado from Radyo 630 of DCMM. Good morning po. May na-complain na po ba ang House sa inuutos ng Senate like yung certification na yung niriman dito sa... Again, I think for information on the impeachment processes, we need to ask the prosecution panel, particularly meron din silang separate na spokesperson, but it is of public record that the plenary on the last day of session passed a resolution regarding dun sa certification that the Senate was asking from the House. But kung ito ay na-file na, better to ask the prosecution panel. Meron kasing naging comment yung spokes ng Senate sa impeachment na kung hindi daw makaka-comply yung House, parang mas malapit sa dismissal na lamang yung case ang mangyayari. Again, hihilingin lang lagi natin sa impeachment court, which is the Senate of the Philippines, na sa lahat ng kanilang desisyon at actions regarding the impeachment trial, dapat ay nasusunod yung alituntunin ng saligang batas. Kung yan ba ay nasa rules nila, hindi ko po yan masasagot, pero naniniwala ako na ang to try and decide yung nakalagay sa saligang batas ay hindi to dismiss the case outright. Kasama dun sa sinasabi ng saligang batas na to try and decide is to receive evidence, to decide based on evidence. So sana yun ang makita natin na mangyari sa impeachment trial na ito. Alright. May ilang pong mga legal luminaries nagsabi na
pwede daw makasuhan ng isang judge na mapatunayang sadya nagdi-delay ng process. Sa tingin niyo, saklaw ba nito yung mga senator judges dahil since hukom din naman sila? Unfortunately, ayokong magbitaw ng opinion na hindi ako eksperto. Nakikinig lang din ako sa mga legal luminaries natin na nagsasabi based on their experience and kanilang research. Kaya nga, bilang tagapagsalita ng House, ang pwede ko lang masabi ay ang hilingin sa senator judges to ensure that they will comply and perform their roles in the impeachment trial as senator judges, to sit as a senator judge, to receive the evidence and decide the case based on the pieces of evidence that will be presented with impartiality, not for political reasons, but for justice and accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino. In case may plano ba ang House po kaya na prosecution panel na silipin ito? Hindi ko po masasagot at hindi po ako makakapagsalita para sa prosecution panel tungkol sa issue na yan. Okay. One last point. Ba't po kaya gumamit pa ng AI si Senator Bato para magsalita for BPSA? Wala ba sila makakuha ang tunay na tao? Hindi ko rin po masasagot yan dahil hindi naman po ako si Senator Bato to speak for him. Pero marami naman, sabi nga niya, di ba, madami naman din taong bayan siya nakakausap. So, hindi ko alam kung ano yung naging dahilan niya sa pag-share ng mga AI-generated contents for their own narrative. Linawin ko lang po. Taong bayan, taong bayad. Ano po yun? Your guess is as good as mine. Pagkakarinig ko po taong bayad Sorry. Salamat po. Thank you, Willie. Rosalicas from UNTV. You're recognized. Hi po, good morning po, attorney. I-clarify ko lang po yung statement nyo po earlier na wala pong kongresista na kasama dun sa stranded sa Israel. Pero nag-release po kasi ang DFA sa media ng statement with numbers na meron pong 2 congressmen party list. So, nilinaw nyo naman po kanina, hindi sila 19, walang kongresista sa 19 Congress. Does this mean po na meron po, pero hindi kabilang sa 19? Ang kaya ko lang po masagot ay yung information na naibigay sa akin na for the 19th Congress, walang members ng 19th Congress na nasa Israel ngayon. Hindi ko alam, wala akong detalye kung meron mang mga miyembro ng dating Congress ang nandoon ngayon, so hindi ko siya masasagot. Pero you have direct communication with DFA regarding po dito sa issue na. Hindi ko pa po sila na kakausap na nag-check lang din po ako ng information sa ngayon. So far yun po yung information na meron ako. Regarding naman po dun sa AI-generated video na posted po ni Senator Bato de la Rosa na tagged as false information ng third-party fact-checkers, are you appealing to the concerned government agencies na papanagutin ang senador dahil po sa pagpopost ng false information? We need to check kung ano yung mga existing laws that magiging applicable to do that Pero kailangan ba lagi may fear of kakasuhan? Bilang isang public official, hindi ba dapat automatic to sa ating perform ng ating duties na katotohanan ang uunahin, hindi panlilin lang. So, siguro yun muna yung kailangan natin hilingin na sa bawat public official, regardless kung ano yung political affiliation, that we propagate truth, not false information. Okay po. Third question ko na lang po. Regarding po sa statement po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, he believes po na may sentiment dahil po sa gitna ng mga antala sa impeachment proceedings against the Vice President. It seems like the Vice President does not want to face the trial as well as the Senate
the Senate does not want to proceed with the trial dahil nga po sa mga delays. Does the House of Representatives share the same sentiment? I have high respects for the former Senator Juan Ponce Enrile and current Presidential Legal Counsel, who incidentally is also my former boss and mentor when I was practicing lawyer at Ponce Enrile, Reyes, and Manalastas law offices. I respect his opinion. These are individual opinions of people sa ngayon. We will focus on our role in the impeachment process. As much as we want impartiality from senator judges, we would also want to exercise impartiality in prosecuting and conducting our role in the impeachment trial. So, ang role ng impeachment prosecution panel is to prosecute according to the pieces of evidence that we can present. We are ready to present. And if allowed, and if the trial will proceed, we will be presenting before the court. Pero ma'am, are you still expecting further delays? There shouldn't be further delays because the Constitution stated that the trial should proceed forthwith. Pero hindi po yun yung nangyayari. Well, sa dulo, sabi nga lagi ni Senator Juan Ponce Enrile, history will judge us according to our actions. And the public will judge us. The public is what, the Filipino public is watching us, and dapat gampanan natin ang ating trabaho ayon sa sinumpaan natin sa mamamayan at sa batas. Thank you po. Thank you, Rosalie. Bibian Gulia from ABS-CBN2. Ma'am, clarification lang din on your statement dito sa mga kongresista na sinabi ng DFA ay stranded sa Israel. So safe to say po ba na there is no congressman under the 19th Congress na stranded sa Israel, and your basis for that information, did we communicate with the congressman na posibleng nandun? Kasi sinabi ni SecGen, it is also possible that some House members may have included Israel in their travel itinerary en route to Europe or back to Manila. So posibleng parang may nag-layover, etc. What I can confirm now is walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. I have no personal knowledge if merong in transit or change their itineraries, but according to the information that I have now, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. And then follow up lang dun sa question ni Ate Rose on the statement of former Senator Enrile regarding it. It seems VP Duterte does not want to face impeachment trial. Ano po yung stand niyo? Do you think may involvement po si VP Sara dito sa perceived foot dragging ng Senate Impeachment Court, or wala po? I don't want to speculate on the VP's involvement or non-involvement in anything. Ayoko naman din na magbibigay ako ng ang mga opinion na hindi din base sa clear na mga ebidensya. Nakikita naman natin kung ano ang nangyayari ngayon. Kaya patuloy pa rin ang ating posisyon, at we maintain the position ng House of Representatives that ginawa ng House of Representatives ang kanilang tungkulin ayon sa saligang batas dito sa proseso ng impeachment process. If kailangan questionin, meron naman ding proper forum para questionin yan. Pero ngayon, nakita natin na dapat may presumption of regularity ang ating mga ahensya ng gobyerno. Bilang ang House of Representatives, they enjoy that
presumption of regularity. Now, it is now up to the Senate as an impeachment court to proceed with the trial. You mentioned proper forum, and there are statements saying that the Senate impeachment court may have committed grave abuse of discretion by returning the articles of impeachment to the House of Representatives. Is the House of Representatives at this point considering to raise the matter before the Supreme Court, or it's not, it's off the table at the moment? I cannot answer that. You will have to check with the prosecution panel on the next steps. But the prosecution panel is focused in preparing for the trial itself, in the presentation of evidence of each articles of impeachment. Yun yung focus nila ngayon. So I cannot answer your question. Thank you po. Thank you, Bibian. Pamela Vasquez from DZMM. Good morning, Attorney. Ask ko lang po kasi kanina nag-post po si Speaker Romualdez na nag-pay siya ng visit nga po doon sa HRR employee na si Sir Mori. Ask ko lang po if meron po bang na-extend ang camera or office po mismo ni Speaker na financial or legal help po doon sa family. I will have to check on that. Hindi ko pa na-check kung ano yung mga tulong na naibigay doon sa pamilya. Na alam ko na dumalaw na siya, nakiramay na siya sa pamilya. Alam ko na hiniling na ni Speaker Martin sa mga authorities to ensure na talaga maimbestigahan at mabigyan ng hustisya ang pamilya as soon as possible. Pero dun sa, and I think may statement na rin naman na binigay si Speaker, which na tungkol sa incidenteng ito. Pero on the actual assistance na naibigay, hindi ko pa siya masasagot. We will provide you the information as soon as we have it. Thank you. Sorry. Thank you, Pam. Okay. We will entertain phone-in questions from Kenneth Basilio of Business World. With the impeachment trial of the Vice President expected to begin in late July, it is likely to coincide with the submission of the proposed national budget and start of the budget's deliberations. First question, ma'am. Is the House concerned that the Vice President Duterte's impeachment trial could affect the Congress budget deliberations should the proceedings be swiftly performed? Magkahiwalay po na role ng House of Representatives ang impeachment at ang budget process. Meron tayong prosecution panel for the impeachment trial, and then the rest of the members of the House of Representatives would be able to conduct the hearings for the 2026 general appropriations. So, tingin ko, hindi naman yan magiging problema. Thank you. Second question. What are the possible consequences if the impeachment trial delays the national budget's deliberations? Should the proceedings be swiftly held to prevent disruptions in the budget process? Pakiulit po, ano yung bibilisan, yung impeachment para hindi makagulo sa budget? Anong consequences sa deliberations sa national budget kung there will be further delays in the impeachment proceedings? Well, ang consequence and other options, ma'am, to avoid disruptions daw sa process sa House. Ang consequence ng delay ng impeachment trial ay hindi lang siya makakaapekto sa budget, makakaapekto siya sa mamamayan. Gusto natin na maging matapos ang mga issues tungkol na napapalibot kay Vice President Sara, tapusin natin ang trial. Magkaroon na ng trial, mapresente yung mga ebidensya para
makapagdesisyon ang ating mga senator judges na inaasahan natin na magdidesisyon sila ayon sa kanilang konsensya dun sa mga ebidensyang nailatag. Kung ano man ang magiging epekto nito sa budget process, tingin ko hindi dapat. Dahil hiwalay ito na trabaho ng House of Representatives. Dahil sigurado kami, ang House of Representatives, kayang-kaya nila, kayang-kaya namin, tugunan yung trabaho na obligado kaming gawin ayon sa batas. Thank you, ma'am. Willie Delgado from DZMM. Napansin ko po dun sa powerhouse lawyers ni Vice President Sara, nandun yung si Monsayak. Wala ho ba magiging conflict doon? Samantalang parang nakasama si Monsayak doon sa mga inimbestigahan dati, doon sa mga kinukuhasyong confidential funds. Sila po ang makakasagot nun. Hindi ko po yan masasagot sa ngayon. Okay. Thank you po. Thank you, Willie. Since there are no more questions from the members of the media, we're now but before we conclude, ma'am, please give your short closing remarks. Again, thank you for accommodating me today. Marami pa tayong alam ko marami pa kayong mga tanong at mga issues na gusto pang malaman. Ayaw naman natin na maghalo-halo yung ating mga pinag-uusapan ngayon. We will keep you informed and updated sa various issues and concerns ng House of Representatives. At makakaasa kayo na tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang ating Kamara para sa mamamayang Pilipino. At syempre, ang ating Tatay Digong ay linilitis para sa crimes against humanity. Now, having said that, at saka ang track record ng hukuman po, wala talaga silang binibigyan ng provisional release, hindi gaya po nung UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, na halos lahat po ng akusado ay binigyan ng provisional release. No? At yung mga akusado ay umuuwi kapag walang hearing at bumabalik lang sa dahig kapag mayroong pagbibista. Dito sa ICC, wala pa pong nabibigyan ng provisional liberty na akusado ng core crime. Ang mga nabibigyan lamang ay yung mga akusado ng mga tampering of evidence, mga harassing witnesses. So yung pagdating po doon sa tinatawag nilang offenses against administration of justice, yun na po yung nabibigyan ng provisional liberty. Pero ano sa tingin ko? Well, sa tingin ko naman po, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na merong 80 anyos na nasasakdal sa hukuman. Alam niyo po kasi ang ICC, bagamat hindi pa sila namamatayan ng akusado, merong isang akusadong namatay. At ito po yung si Milosevic, no, leader dati ng Serbia, kung saan namatay po siya sa same kulungan ni Tatay Digong, kung hindi ako nagkakamali. Kasi siya po linilitis noon ng UN War Crimes Tribunal for the Yugoslavia. No? At yung araw na siya namatay, nagkataon nandun naman po ako sa Belgrade, no? Yung kapital ng Serbia. At talagang nakakataas balahibo dahil nung araw na inanunsyong namatay itong si Milosevic, abay maririnig mo yung hiyaw ng mga taong bayan. No? Kaya medyo na-nervous po ako na araw na yon at napaaga yung alis ko ng Serbia kasi feeling ko baka magkagulo. No? So, hindi po yan nakakalimutan ng ICC na magharumentado ang taong bayan sa Pilipinas kapag may mangyari kay Tatay Digong. At syempre, si Tatay Digong ay 80. No? Alam naman natin na meron din may mga sakit ng 80 anyos at posible na may mangyari, no? Na ayaw nilang mangyari muli dahil talagang nagwala yung mga tao sa Serbia nung namatay si Milosevic. No? So, at merong sakit. Now, marami nagsasabi, saan? Well, hindi pa po nila inaanunsyo kung saan. Bakit? Naintindihan naman po natin yan eh. Kasi kilala naman natin ang mga kulto ni Joe Masison at nagsani puwersa na sa Dilawan, no? At saka sa mga loyalista. Kapag nalaman nila kung saan yan, magle-letter writing campaign na naman yan. Sisimulan na naman yung Hollander na nagpapakalat ng fake news palagi, no? Dahil dyan sila magaling, no? Sa mga letter writing campaign para tutulan. Kaya intindihin niyo na lang kung bakit redacted or hindi inaanunsyo sa publiko yung bansa na tumanggap na sa kanya. Pero emphasize ko lang po, hindi yan Malaysia. Bagamat nanggaling doon si
Inday Sara, ang speculation is doon nga magpapaprovisional liberty si Tatay Digong. Hindi po. Kasi kinakailangan, unang-una, miyembro pa siya ng ICC para meron siyang katungkulan na ipatupad kung ano may mga kondisyones na i-impose ng korte para sa provisional release. No? At siyempre, kung siya na may isang hindi na miyembro ng ICC o hindi miyembro ng ICC, walang dahilan para tumupad sa katungkulan yung bansa na tatanggap kay Tatay Digong. Ang masasabi ko ay yan ay miyembro ng ICC at siguro naman dahil sa kalagayan ni Tatay, yan ay dapat nasa Asia. Now, titignan nyo na lang yung roster ng ICC. Konti lang po ang members sa Asia. At ang mga pinaka-prominent members ng ICC ay yung bansang Japan at saka ang bansang South Korea. Kasi ang both Japan at South Korea nagkaroon na ng presidente ng International Criminal Court. No? Pareho silang nagkaroon ng mahistrado na nahalal bilang presidente ng International Criminal Court. At hindi rin malayo po sa Asia ang bansang Australia. At ang Australia palaging meron po yung judge din. Hindi lang sa International Criminal Court, pati po sa International Court of Justice, no? Sa ICJ. So, ang kaisa-isang bansa na miyembro ng ICC ay Cambodia, no? Pero hindi ko po alam kung papayag naman ng korte sa Cambodia dahil alam naman natin ang estado ng judikatura at katarungan dyan sa Cambodia. No? So, pero anyway, yan po yung mga possibilities. Bagamat hindi ko po talaga alam kung saan yan at tanging ang legal team at ang pamilya lang ni Tatay Digong ang nakakaalam kung saan po yan. But so pwede rin po yan. No? So, ang mga possibilities ay nandyan ang Japan, nandyan ang Cambodia, nandyan ang South Korea, nandyan ang Australia, nandyan ang New Zealand kasi hindi na din man ganun kalayo ang New Zealand. No? Pero sa buong Southeast Asia, wala na pong ibang mapupuntahan ang Tatay Digong dahil Cambodia lang po talaga ang miyembro. At pagdating naman po dito sa Middle East, halos wala naman pong miyembro ng Middle East na miyembro ng ICC. So ang isang possibility pa ay sa Netherlands. No? Pwede rin na palayain siya sa Netherlands kasi magkakaroon lang ng house arrest. No? Na mas mabuti pa kasi ang prioridad ng pamilya naman, unang-una yung hindi talaga siya nalilimitahan ng movement. Bagamat kung mapapansin yung hinain na motion ng mga abogado ni Tatay Digong, meron din undertaking doon na hindi siya makikihalubilo kung di sa pamilya lamang. No? Na nangyayari ngayon kasi bawal siya bisitahin kung hindi siya pamilya. No? So, nandun pa rin yung kondisyon na close family na lang magkakaroon ng contact kay Tatay Digong. Bagamat I'm sure he will appreciate na hindi siya nasa kulungan. Bagamat yung kulungan po niya ngayon, modern, wala ng rehas. So, yung ating kasabihan na humahalik sa rehas, wala pong ganun kay Tatay Digong dahil walang rehas ang kanilang mga kwarto. Bagamat, limitado talaga ang kanilang movement. So, ang aking fearless forecast, po pwede pong mag-grant yan dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mga prevailing na mga sakit at dahil Tatay Digong kapag may pag may nangyari kay Tatay Digong habang hawak siya ng ICC. At siyempre, meron na silang karanasan doon kay Milosevic na nakita nila kung paano hagupit ng bayan kapag ang isang leader na minamahal ay yun nga po namatay habang nakakulong. Bagamat wala po talagang comparison kay Milosevic at kay Duterte dahil kay Milosevic po talaga hundreds of thousands ang namatay doon sa Serbia, doon sa gulo ng former Yugoslavia. Yan nga po napagtataka ko dahil bumuo ng Special War Crimes Tribunal sa dating Yugoslavia kasi hundreds of thousands kung hindi millions ang namatay dyan. Yung concentration camp po nauso muli sa Yugoslavia nung nagwatak-watak itong dating Yugoslavia at lumaban ng Serbia para panatiling isang bansa pa rin yan. So sa akin po, sa aking karanasan bilang isang profesor ng international law at saka sa aking practice, talaga naman pong importante ang International Tribunal kapag pinag-uusapan na yung mga pinakakarumalduman na krimen gaya na nangyari doon sa World War II, yung milyones na namatay ng mga Nazi, yung mga pinatay dyan sa Yugoslavia na hundreds of thousands if not millions, at saka yung mga hundreds of thousands din na pinatay sa Rwanda. Wala naman pong ganyan sa Pilipinas. Doon sa sinasabi nila doon sa request for arrest warrant, 40 plus lang ang biktima. Samantalang kami nga
yung prosecution team sa Maguindanao Massacre, nalitis namin, napakulong namin ang mga akusado. Ngayon, nakakulong na sila, bagamat inaantay pa rin ang apela nila sa CA, 58 yun. Kaya nga po sinasabi natin, sapat-sapat naman ang kakayahan. Napatunayan na ng kakayahan ng lokal na hukuman sa Pilipinas na kaya nila maglitis ng mga akusado na 44 o 40-something lamang. No? Nakalimutan ko yung exact numero. But in any case, so yan po ang ating inaasahan, pero ganun pa man, hindi ko po alam kung anong magiging apekto nitong paghain ng motion neto, no? Doon sa naaproba ng proposal na magkaroon ng domestic legal remedy na na-explain ko na rin. No? Tanging si Tatay Digong at si BP Sara po ang makapag-decision dyan. No? Pero sa akin, gaya na aking sinabi naman, yung domestic legal remedy, well, at the very least, it will influence the ICC para i-release si Tatay Digong. Dahil ayaw nila na magkaroon ng encuentro between Dutch courts and ICC. Kumbaga, bisita sa teritoryo ng Holland. Ayaw nila siyempre magkaroon ng salungat na desisyon, yung korte ng kanilang host state at saka yung sa sarili nilang hukuman. Awkward naman yun na ipapatupad ng host state yung desisyon. Siyempre, ng host country, no, at hindi ng ICC. At talaga namang wala naman laban yung ICC kapag nagdesisyon ng lokal na hukuman, no? Kasi ang kapulisan ng Holland ay kontrolado pa rin ng hudikatura, no? Samantalang wala namang sariling pulis ang ICC. Umaasa lang siya sa kooperasyon ng mga kasapi ng ICC. So sa tingin ko, pwedeng matuloy yung domestic legal remedy at yan ay isang dahilan para iparating ang mensahe sa ICC na wag nilang pupolitikahin ang kaso ni Tatay Digong. Ano bang ibig sabihin ko dyan? Kasi talagang papasok pong politika dyan dahil sa katunayan na wala na po talagang ibang kasong linilitis itong ICC kundi si Tatay Digong. Ibig sabihin, yung sweldo ng mga huwes, ng mga investigators, ng mga court personnel, lahat po yan ay po pwedeng malagay sa abirya dahil kung wala ng kasong linilitis, bakit pa magko-contribute yung mga iba't ibang bansa para sa operasyon ng hukuman? Hindi po mura ang operasyon ng hukuman. Ha? Parang 144 million euros kada isang taon po ang budget ng ICC na wala namang kasong linilitis kundi si Tatay Digong. At dyan po ako nagkakaroon ng alinlangan kasi baka nga sa kagustuhan nila na matuloy-tuloy ang kanilang sahod na 144 million kada taon ay ituloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong. No? Well, ang aking forecast nga is baka mabigyan ng provisional liberty si Tatay Digong pero baka i-dismiss yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Kasi nga po, ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ay ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender sa pagkatao ni Tatay Digong at yan ay pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas na meron pang jurisdiction ng ICC. Now, yung jurisdiction kasi reckoned from the perspective of the state. Kaya nga po yung unang proseso dyan, ang Pilipinas ang pinakakomento doon sa motion ng prosecutor na magsimula ng preliminary investigation. At doon nga tayo natalo kasi hindi naman inargue ng Solgen noon na wala ng jurisdiction ng hukuman. Ang inargue lang nila yung tinatawag na complementarity principle na Philippine courts are able and willing to operate. No? At ang sabi naman ng hukuman, hindi mo naman inargue kung anong epekto ng paglalabas ninyo sa tratado, no? So ibig sabihin yan, inaamin mo na mayroong jurisdiction. At yung complementary naman, pwede mong ilabas dyan sa confirmation of charges, no? Pero ganun pa man, kaya rin ako yung umaasa na mapagbibigyan niyang motion to dismiss upon lack of jurisdiction dahil nga dun sa pangalawang taon na nagsimula yung request for preliminary investigation ay dahil dahil nga po nagkaroon na ng kaso na sinasabi na pwede lang magpatuloy ang investigasyon kapag nasimula ng preliminary investigation doon sa unang taon. Yan po yung kaso ng Burundi. Now, ginagamit din niya ng prosecution na pinagtuloy daw yan, kasong yan, bagamat bumitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi naman inamin at in-emphasize ng prosecution ng ICC ay yung pagbitiw ng Burundi at saka yung pagsimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon pa rin. So sakop siya nung isang taon matapos magbigay ng magdeposito ng instrument of ratification na nabigyan ng abiso ang piskalya ng prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. At pagdating naman sa Pilipinas, malinaw na malinaw, nasa pangalawang
taon na yan. Pero yun nga po ha, talagang delikado yung argument ng mga abogado ng mga biktima ng sinabi nila na ang gobyerno ng Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong na katotohanan naman kasi kinidnap na ni Marcos Jr. si Tatay Digong, hindi sinunod ang Article 59 ng ICC at naging extraordinary rendition ang naging kapalaran ni Tatay Digong. At ito nga yung kukwestiyonin ngayon dapat sa lokal na hukuman. Ang issue, importante hindi lang sa Holland kundi sa buong daigdig. Once and for all, ang pangingidnap ba para di umano mabigyan ng katarungan ng mga biktima? Tama ba yan? O dapat dahil ito'y mali, hindi dapat magpatuloy ang hukuman. Talagang sa akin, importanteng madesisyonan po yung kasong yan. No? At siyempre, kapag nagdesisyon ang Dutch court na dapat bigyan ng mas malaking importansya ang karapatan ng pantao, naku, isang interesting issue na naman po para sa ating lahat yan. Sino ngayon ang masusunod? Yung headquarters agreement sa panig ng Netherlands at ng ICC na nagsasabi na dapat kuidaw ang good government of Netherlands sa lahat ng gawain ng ICC or dahil obligasyon ng Netherlands na ipatupad at isulong ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanyang teritoryo, miski hindi European, dapat bang bigyan ng mas malataas na importansya ang karapatang pantao. Sa akin, siyempre, wala pong debate dyan. Mas importante karapatang pantao kaysa dyan sa tinatawag na headquarters agreement dahil in the first place, yung hukuman dapat pinapatupad din ang karapatan ng pantao. At kung sila mismo ang lalabag, bagamat ang kanilang mandato ay para nga mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng pinakakarumal-tumal na krimen sa buong daigdig, dapat na yan. Kung ang korte na may ganyang mandato na magbigay ng katarungan sa pinagkakaitan ng katarungan ay siya mismong gagawa ng hindi makatarungang bagay. So, inaasahan natin na mananaig talaga ang karapatang pantao pero siyempre kinakailangan maihain yung domestic legal remedy dahil otherwise hindi naman po makakagalaw ang lokal na hukuman ng Holland. Kaya nga po kahapon at maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta dito sa tagumpay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong dito po sa Dahig. Maraming salamat po sa lahat ng punta. Maraming salamat po sa lahat ng nag-volunteer. Maraming salamat kay aking partner, super duo Maharlika at ang kanyang team from LA. Okay, si Madam Elena, si Norly at saka umalis na si Roland pero tumulong din. No? At lahat at si Makabaya, no? Si Jessica. Ito po yung talaga yung mga responsable. At ating mga DJ, galing-galing po, libre po yung aming DJ at sound system, ha? Oo. At saka yung mga pinakamalalaking delegasyon, no? Bus-bus po, mga nanggaling sa UK, 10 biyahe. Yung mga nagbiyahe sa Paris, alam niyo ba? Yung bus ng mga taga-Paris, mga 15 sa kanila, alas 10 pa natapos na kami, alas 5, nagpunta kami sa street hanggang alas 6. Naku, para silang sardinas po doon sa maliit kong tinitiran, no? Pasensya na po kayo, no? At hindi tayo handa, kaya sana naman walang nagutom doon, bagamat may mga baon daw sila, no? Pero hindi ko na po sila nahaian, no? Lahat nag-volunteer po ng food, maraming salamat. At lahat po nung performers, naku, ang gagaling po ng performers, parang lahat sila professional. Oo. Parang nagkaroon tayo, ayan nakikita nyo naman si Maram, ang aking Dragon Lady, ayan na, joint broadcast na ito. Ay napakagaling po ng ating mga talento talaga, mga Pilipino, no? Para talaga silang meron kaming professional band. Naku, talagang non-stop po ang professional band namin at non-stop ang naging dancing. Alam niyo pong importante dyan na nagkaroon tayo ng pagkakaisa dahil nga sa mga darating na araw, lalong-lalo na kung matutuloy itong resort to domestic legal remedy, ang dapat na iparating na mensahe. June ng UK. June Degamo, thank you. Napakaganda ng boses. Si Lucky Char. Siyempre, sino ba ito? Yung taga-Hague na kumanta. Si Venus. Kasi yan ang stage name niya. Ibang pangalan niya sa akin, sa kanyang stage name na Venus, no? O, siyempre. But anyway, ang importansya na nagkaisa po talaga ngayon ng mga tao sa Hague at saka sa Europa dahil ang magiging sigaw na ngayon ng mga Pilipino sa Europa ay palayain pa rin si Tatay Digong pero ito'y nakadirekta na sa gobyerno ng Netherlands. Kasi useless namang idirekta mo yan sa ICC eh. Kasi ang desisyon ng ICC, ibabase pa rin sa mga gawain ng abogado at mga pleadings at mga ebidensya.
Pero yung issue ng ipatupad ba ng gobyerno ng Netherlands ang karapatang pantao ni tatay, yan ay hindi hukuman ang sasagot. Ang sasagot dyan ay siyempre yung political organs ng Netherlands dahil sila mismo ang sasagot ng tanong, no, sa mga pangyayari. Nasunod ba ang Rome Statute o nalabag ba yung right of due process ni Tatay Digong? At tingin ko naman malinaw-malinaw dahil dun sa naganap na hearing ng Senado na talagang yung hindi nila pag-surrender sa lokal na hukuman na garantiya para mabigyang bisa o galangin ang karapatang pantao ni Tatay Digong at ang soberenyo ng bansa dahil ito ay hindi nasunod, talaga naman pong nalabag ang karapatan ng due process ni Tatay Digong at nalabag din ang soberenya ng Pilipinas. So importanteng magsama-sama po muli ang mga Pilipino, lalong-lalo na sa Netherlands, dahil ang ating mensahe ngayon ay nakatutok na sa gobyerno ng Netherlands. Nakakulong po ang Tatay Digong sa teritoryo nyo, sa inyong kulungan, at siya naman po inadala sa kulungan na yan dahil ang sumundo sa kanya sa airport ng Rotterdam ay personnel ng Netherlands, ambulansya ng Netherlands, una siyang dinala sa ospital ng Netherlands at kinulong sa kulungan ng Netherlands. So talagang ang responsibilidad para itaguyod ang pantao ng Tatay Digong, hindi naman yan nakasalalay sa ICC, yan ay nakasalalay mismo sa gobyerno ng Netherlands. So wag na po tayo magwatak-watak mga Pilipino, lalong-lalo na sa Netherlands, dahil kinakailangan solid ang boses natin. At hindi na nga po sapat na tayo nagtitipon-tipon dyan lang sa Duterte Street. Kinakailangan magtipon-tipon na tayo sa labas ng hukuman ng District Court na siyang magbibigay at magpoprotekta sa karapatang pantao ni Tatay Digong dahil hindi nga po yan poder ng ICC. Nakakalungkot po na kaya bumuo ng ICC para yung mga karumal-dumal na krimen na lumalabag sa karapatang pantao ay maparusahan. Pero unfortunately, dahil ang liniliting ng mamamayan, wala namang jurisdiction ng ICC para hingin sa gobyerno mismo na itaguyod ang karapatang pantao. Talagang ang mekanismo para ang gobyerno magpatupad ng tao ay nakasalalay sa lokal na pang bansa at sa mga mekanismo na binuo para nga mapatupad ang ating karapatang pantao. At pagdating po sa Europa, yan po yung European Court of Human Rights. Kung sakali na hindi mapagbigyan ng dahil yung hiling natin na itaguyod nga ang karapatang pantao ni Tatay Digong. So, tama na po yang mga walang kwentang mga division. Tahin ako, nawala. Ayan, tama na po yan. Sorry po Ayan, tama na po Nahulog yung telepono ko kasi alam nyo naman, nasa kotse lang tayo. Ayan. At kinakailangan magkaisa po tayo dahil talagang kinakailangan malakas ang boses natin. Alam nyo, naiinggit ako doon sa mga Palestino. Bagamat matindi talaga yung nangyari sa kanila, dahil talagang hundreds of thousands na ata ang namatay dyan, malapit na sa 100,000 ang namatay dyan. Pag sila nagtipon-tipon dito sa dahig, napupunin nila yung Mali Field. Tayo, ang pinakamaraming tao, yung 23rd ni VP Sara, 8,000, pero kalahati lang na Mali Field ang napuno. Pero yung last rally ng mga Palestino rito, yung For Palestine, at ang dumalo ay mga karamihan ay mga taga-Holland din, mga puti, punong-puno ang Mali Field at ang estimate doon ay 100,000. Now yan po ata ang pinakamalaki ng pagtitipon para doon sa issue ng Palestine dito sa Europa kasi sa France, ipinagbawal ni Macron yung mga pagtitipon na ganyan. At nalaman ko naman yan dahil yung ating Senator Robin Hood Padilla ay talagang aktibo na sumusuporta sa kausa ng mga Palestino at nagpunta nga siya sa Europa. Inaasahan na dadalo siya doon sa rally naman sa France na hindi nangyari dahil ito nga si Macron ay pinagbabawal yung ganyang mga rally. Anyway, yan po ang ating latest update. At lahat naman po tayo nagdarasal na sa lalong mabilis na panahon, makalaya na si Tatay Digong. Ang issue lang ay dapat makalaya siya at makabalik sa Pilipinas. So kung tatanungin niyo po ako, well, hindi po sapat na mabigyan siya ng provisional liberty, bagamat yan po ay mas mabuti kaysa sa kanyang detention facility. Pero mas importante na kung magkakaroon ng provisional liberty, dapat sa Pilipinas din. At imposible nga po yung mangyari kung aasahan pa rin natin ang ICC dahil ang Pilipinas. Nakakatawa nga po Hindi po pwedeng magkaroon ng provisional release sa Pilipinas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC, and yet yung gobyerno ng
surrender na patunay na kinikilala pa rin ng Pilipinas di umano yung obligasyon niya sa ilalim ng Rome Statute. Nakalokohan po kasi nangyari talaga politika, miski wala na pong obligasyon na makipagtulungan, abay ununahan pa ng Marcos Jr., yung ICC, wala namang hinihinging tulong. Alam niyo, pag sinasabing duty to cooperate, hihingi ka muna ng cooperation. Ito, wala pang hinihingi cooperation, sinurrender na eh. Labag pa yung proseso dahil hindi nga pinadaan sa lokal na hukuman. Kalokohan naman yan talaga, oo. But anyway, so inaasahan po natin na sa lalong mabilis na panahon, magkakaroon ng remedyo. Pero ang pinarating ko lang pong mensahe kay Ma'am Hanelet, lahat po'y ginagawa ng lahat para po sa lalong mabilis na panahon siya'y makauwi dahil alam naming malungkot at talagang masama ang loob ni Tatay Digong na siya ay nakakulong sa isang dayuhang bansa at hinuhusgahan ng mga dayuhang mga maestrado, but also because mahal natin si Tatay Digong at nais natin siyang makapiling muli sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga taga Davao na naghalal sa kanya bilang alkate. Sa Tatay Digong, tuloy-tuloy po ang aming selebrasyon, hindi lang po ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, o hindi ang aming sigaw na dapat ikaw ay magkaroon na rin ng kalayaan at maibalik sa iyong inang bayang Pilipinas at syudad ng Davao.